And praise God. First word, sabi po dito sa Matthew chapter 12 verse 46 to 50. While he was still speaking to the people, behold, his mother and his brothers stood outside asking to speak to him, but he replied to the man who told him, "Who is my mother and who are my brothers?" And stretching out his hand toward his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brothers and sisters and mother." Amen. Purihin po Panginoon sa kanyang salita. Saan ay napaka ah, ganda po naman yung sinabi po dito. No? Saan ay pag-emphasize na pagpapahayag ng Panginoon Yesus yung kanyang mga tunay na mga kapatid at kanyang ina or magulang. Amen. Ay kung saan, ay sabi niya sa verse 15 na kung sino po yung sumusunod no, sa kalooban ng kanyang ama na nasa langit. Amen. At dito no, pinapakita lamang ng Panginoong Hesus no kung gaano kahalaga yung pagsunod no sa kalooban ng Diyos. Amen. At pagpapakita na kung sino po yung kanyang mga tunay na disipulo no is yung mga sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Isa po doon yung kalooban ng Diyos no yung pagpapahayag ng kanyang salita no pagbabago ng sarili no dahil kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon ay truly mayroong pagbabago sa iyong sarili no sa iyong buhay. Amen. Sa pananalita sa araw-araw mong pamumuhay. Amen. Kung dati ikaw ay naglalasing, nagmumura, no? Kung ano pa mang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon, no? Ay yun po ay nagbago sa iyong sarili noong nakilala mo na yung Panginoong Hesus. Amen. At yan po no makikita. Amen. At even man sa tunay na disipulo ng Panginoon or nagsiserve po sa Panginoon, no? Makikita po yung tunay na sila po yung mga tunay na disipulo or servant ng Panginoon na kung saan ay nagsumusunod po ayon sa kanyang kalooban, no? Yung pag-disciple, pagbabahagi ng salita ng Diyos, no? Pag-guide sa mga tao sa tunay na katuruan, no? Tunay na salita ng Diyos no? Na hindi galing sa kanilang sarili, no? Kundi galing ayon sa salita ng Diyos na sinasabi sa kanila, no? Pinapahayag or nire-reveal ng banal na Espiritu. Amen. Ganun po. Dahil po yung ating Panginoon ay is a spirit, no? Kaya diyan mo po makikita na yung Panginoon ay nangungusap, no? Nagsasalita sa bawat isa, kinukonvict ang bawat isa na sumasampalataya sa Panginoon para sila i-guide ayon sa kanyang kalooban. Amen. At kung makikita po natin dito sa mababasa po sa Luke chapter 1 verse 34 to 35, no? Yung pagpapahayag na yung ating Panginoong Hesus ay siya po Espiritu or ating Diyos. Sabi po dito ni sa 34, "And Mary said to the angel, How will this be since I am a virgin?" Amen. Dahil po, nung time po na ito, dalaga pa po si Mary, no, at ihandang ikasal sa kay Joseph. Amen. Sabi dito sa 35, "And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God." Amen po rin po, Panginoon. No? Dito po ipinapahayag na nung time na birhin pa po si Maria, no, hindi pa po naikasal sa kay Joseph. Amen. At hindi pa po sila nagtalik, no. Dito ay ang Holy Spirit ay mapapasa kanya, no. Papasok po sa kanyang katawan, no. At ito po ay kanyang ipapanganak, no. At sabi po dito, tatawagin po siyang banal at anak ng Diyos. Amen. At dito sinabi rin na yung kapangyarihan ng Panginoon ay maglililim sa kanya, lililiman po siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. No? Overshadow. Yung power ng Panginoon na mag-overshadow po sa kanya or maglilim po sa kanya or mag-cover. Amen. Dito po no na kung saan ay pinapahayag na yung ating Panginoon hindi po siya literal na tao. Siya po ay nagkataong tao, no? Siya ay Diyos na nagkataong tao. Siya po ay Espiritu. Amen. Na pumasok sa katawan ng tao. Amen. At yan po ay si Maria, no, na ginamit ng Panginoon. Sinasabi salita ng Diyos na siya po ay blessed woman. No? Dahil sa kanya po, no, siya po yung ginamit o naging instrumento, no, para may panganak yung Misaya. Amen. At dito po makita rin po natin na hindi po sinabi na siya po tatawagin na anak ni Maria, no? Hindi siya po tatawagin na anak ng Diyos. Amen. Kaya napaka-importante po mga kapatid yung pagbabasa ng salita ng Diyos, no? Hindi lang po na makikinig. Amen. Hindi basahin yung salita ng Diyos dahil dyan po ninyo malalaman yung totoo, no? Katotohanan kung ano ba talaga yung sinasabi sa Biblia sa salita ng Diyos. At dyan din po ninyo malalaman kung sino po yung nagtuturo ng maling katuruan at yung tamang katuruan na ayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, amen.
Dahil marami po ngayon mga bulaang propeta or mga nagsasalita na ah, ah, ayon po sa na hindi po naayon sa salita ng Diyos, no? Kagaya po yung ah, pagsamba kay Maria, no? Or pagpanalangin, no? Na paglapit sa Kanya, na instead na dumiretso sa ating Panginoong Hesus, no? Na manalangin, ay dinadaan muna nila kay Maria kasi sabi nila ay siya po ina ng Panginoong Hesus. Kaya ah, ah, sila po ay dumadalangin po sa Kanya. Siya po ay ginawa nilang mediator, no? Para sa ating Panginoon. Pero hindi po yung totoo, mga kapatid, kasi napaklaro po ng salita ng Diyos. Si Maria po ay isa lamang po instrumento at kaya po yung ginamit ng Panginoon para mapulfill, no, yung kalooban ng Diyos na tayo po ay maligtas, no, sa kaparusahan at mapatawad sa ating kasalanan. Amen. Kaya yun po, mga kapatid, napakaganda po na magbasa ng salita ng Diyos. At dito rin po ini-emphasize ng Panginoon na hindi porket na yung magulang ay mananampalataya, ikaw ay ligtas na, no? Ikaw ay anak na ng Diyos, no? Kundi sinasabi po dito na kung ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ikaw ay nabubuhay na ayon po sa salita ng Diyos, ikaw po ay may karapatan na tawagin ng Panginoon, no? Ayon din po sa kanyang salita. Amen. Hindi po na pag yung magulang ay mananampalataya, ikaw po ay mananampalataya na. Kundi ang ibig po doon sabihin na kailangan ng bawat isa po ay may personal po tayong relasyon sa Panginoon, may personal ka po na connection sa ating Diyos. Amen. No? Na ikaw po mismo, hindi po ang iyong magulang, kundi ikaw po mismo ay may relasyon sa ating Panginoon, may pagkilala sa Diyos. Amen. Sumusunod sa kalooban niya, nagpapahayag ng salita ng Diyos, nagiging mabuti sa kapwa, no? Marunong magmahal sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen. At sa mga taong nangangailangan ng tulong, no? Kagaya po nun, yung mga nagkakasakit, no? Mga tao na nasa mga bahay ampunan, no? Mga ganun. Kasi sabi nga ng salita ng Diyos, yung tunay na relihiyoso, yun po yung mga taong tumutulong, no, sa mga nangangailangan, sa mga kagaya niyan, sa mga dumadaan sa mga dilubyo, no, mga nabahaan, no, mga ganun, no, mga walang-wala. Amen. Saka yung mga nagkakasakit na kailangan na talaga ng tulong. Amen. Kaya yun po, mga kapatid, napakaganda po na malaman, no, yung katotohanan sa salita ng Diyos, na hindi lang po tayo makikinig ng salita ng mga sinasabi ng ibang tao. Hindi, talagang ikaw mismo magbabasa ng salita ng Diyos. Kasi po, dyan po ninyo maunawaan kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Lamang po, mga kapatid. God bless po. Amen.